Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting naidudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Halos 200,000 na ang nadengge, mahigit 1,000 na ang patay. Sa iyo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong muling pagbulay-bulayan ng bahagi ng Isaiah chapter 6. At sa seryeng ito na sinimulan natin last week, ito ay pinamagatang Open My Eyes, Lord.
Isaiah Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Noong taon na mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Higit sa lahat ng karanasan natin sa buhay, pamilya, ministeryo, trabaho, negosyo, ay nangingibabaw yung makita natin sa lahat ng sitwasyon ang Panginoon. Nakatulad ng naranasan ni Isaiah, hindi lamang si Isaiah, kundi si Jacob, si Moses, sa mga Israelita, Gideon, pati na mga magulang ni Samuel, nagpakita ang Panginoon sa kanila at sinasabi nga natin sa seryeng ito, higit sa ano pamang vision o mission ng isang organisasyon o isang kumpanya o sa buhay natin personal o kaya sa ating pamilya, ang pinakamataas na karanasan ay makita mo ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Ang tanong, paano natin makikita ang Diyos sa paraang nagbibigay buhay at bumabago sa buhay? Sinimulan natin ang sharing ito sa pagtalakay sa Diyos mismo dahil ang Diyos ang pinagsisimulan ng lahat ng ito. At ang sabi nga natin, ang Diyos ay parehong hindi nakikita at nakikita. Siya ang nagbibigay ng kapasidad ikalawa sa tao dahil wala namang kapasidad ang tao na makita ang Diyos. At yung ikatlo ay nakita natin si Jesus. Dumating siya, anak ng Diyos, para ipakita sa atin kung sino ang Diyos at para buksan ang mga mata natin. Yes, dumating si Kristo para ipakita kung sino ang Diyos. Qualified siya at siya lang ang qualified to do that dahil walang sino mang tao ang nakakita sa Diyos maliban sa Kanya. He has seen the Father, sabi ng John chapter 6 verse 46. Ang tanong ngayon, paano nangyari yun? Paanong tayong mga bulag ay nakita ang kaninningan ni Kristo sa Kanyang ginawa para sa atin? Hindi ba't sinabi nga ni Pablo na stumbling block at foolishness yun para sa atin, sabi ng verse 23 doon sa unang Korinto. At ang sagot dun sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu ng Diyos, opening our eyes to see the glory of the gospel. So, nang nagsimula tayo sa sharing ito, ay nakikita natin na sovereign ang Diyos at totally dependent tayo sa Diyos para makita natin siya. Hindi natin makikita ang Diyos Ama kung hindi niya ipapakita ang sarili niya sa atin. Hindi natin siya makikita at makikilala kung hindi pipiliin ng anak na ipakilala ang Ama sa atin, sabi ng Matthew 11:27. At hindi rin yun mangyayari kung hindi kikilos ang Espiritu para ibukas ang mata ng puso natin para makilala ang Diyos. So ito yung ikaapat, ang Espiritu ng Panginoon. Ito yung dahilan kung kaya't ang mga unbelievers ay hindi nakikita ang ginawa ng Diyos in the gospel of Jesus. Sabi ni Paul
None of the rulers of this age understood this. 1 Corinthians chapter 2 verse 8. Kaya wag na tayo magtaka kung bakit ganito ang takbo ng sanlibutan, bakit nga ba ganito ang ating gobyerno, bakit ganito ang sistema ng ating gobyerno, bakit mas lalong lumala ang korupsyon. Well, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. None of the rulers of this age understood this. Pero ang tanong paano natin nakita? Well, quoting from Isaiah 64 verse 4, ito po yung dinagdag ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10. But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. Yung nakatakip na katotohanan tungkol sa Diyos, ipinakita sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. So, if you are a believer now, the reason why you see and embrace Jesus as Lord and Savior ay hindi dahil mas marunong o mas mabuti ka kaysa sa iba. Lahat naman tayo pare-parehong bulag, no? Hindi lang partially blind o medyo blind lang. Lahat tayo ay totally blind. The difference is God's work of shining His light in our hearts, no? Sabi ni Pablo, pakinggan natin muli ang sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na ang mga unbelievers, well, ganun tayo dati, di ba? Ay bulag sa kanilang isip at hindi nakikita ang alin? The light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Ang tanong, paano nangyaring nakakakita na tayo ngayon? Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 6, for God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yung sovereign power ng Diyos sa creation is the same sovereign power na naranasan natin in recreation or yung tinatawag na regeneration or new birth o born-again experience. Number one, ito ay talagang very humbling sa atin. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos o sa ibang tao. Apart from His enlightening grace, hindi natin makikita si Kristo. Hindi natin tatanggapin ang gospel na mabuting balita. Pangalawa, it is also amazing. Nakamamangha ang biyaya ng Diyos na kakaawaan niya ang isang taong tulad ko, tulad mo, tulad natin. Pero hindi doon natatapos yun. Nakita natin yung work ng Holy Spirit in regeneration and conversion. At doon tayo nagsimula sa ating buhay pananampalataya kay Kristo. Pero nagpapatuloy ang gawang iyon araw-araw in our sanctification na tinatawag para maging tulad tayo ni Kristo. As God recreates us in His image, no? Sabi rito sa Colossians 3:10, being renewed in the knowledge after the image of its creator. Ephesians 4:24, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Romans 8:29, to be conformed to the image of His Son. Yan yung sanctification process na sinasabi. Ang tanong, paano nangyayari ito? Na maging kawangis natin si Kristo? Well, hindi sa sariling lakas po ng sino man. Gawa ng Holy Spirit ito habang ibinabaling po natin yung paningin natin kay Kristo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and we all with unveiled face beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another, or from glory to glory. For this comes from the Lord who is the Spirit.
Kaya nagkaroon tayo ng buhay nang makita natin ang kagandahan ni Kristo nung nagsimula tayong sumampalataya. Pero hindi doon nagtatapos siya. Binabago ang buhay natin araw-araw habang mas tinitingnan natin at kinikilala si Kristo. Kaya nga kahit ano pa ang sitwasyon mo ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, wag mong hahayaan na mabaling sa iba o mapunta sa iba ang iyong paningin o kaya ay ma-focus sa iyong problema, karamdaman, pangangailangan. Tatabunan yan yung paningin mo kay Kristo. Habang tumitingin tayo kay Jesus, lalo naman tayong nagiging kamukha ng Panginoon. As we look to Christ more and more, we become like Christ more and more. Yan po ang disenyo ng Panginoon sa atin. Hindi lamang tayo tinawag ng Diyos para lamang mapunta sa kalangitan o sa kaharian ng Diyos o kaya ay mapatawad lamang sa ating mga kasalanan. Siyempre kasama yon. Pero higit sa lahat, ikaw ay inihahanda ng Panginoon at sa proseso ng pagbabagong buhay na ginagawa niya sa atin araw-araw. Tinawag kasi ng Diyos na bride of Christ ang kanyang church. Ikaw yun, tayo yun, kasama tayo ron. Nahaharap kay Jesus, ikakasal sa Panginoong Jesus pagdating ng araw, magkakaroon ng marriage supper of the Lamb at doon ang selebrasyon ng ating relasyon kay Kristo. At dito pa lang, tinatanggal ng Panginoon lahat ng mga, sabi nga, kulubot, yung mga hindi tama sa ating buhay. Lahat ng baluktot ay itinutuwid ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Hebrews chapter 12, dinidisiplina ng Diyos yung kanyang tunay na mga anak. Dahil kung hindi ka didisiplinahin ng Diyos, isa ang sinasabi doon ay hindi kanya tunay na anak. Pangalawa, hindi ka talaga mababago, di ba? Kaya nga sa pag-uugali, sa pananalita, sa pagkilos, sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Kung minsan, well, depende naman kung paano tayo nagre-respond sa mga pagtutuwid ng Panginoon sa atin. Pag hindi tayo matuto sa madaling paraan, katulad dito yung ginagawa ko ay binabahagi ko sa salita ng Diyos. At kung tayo ay talagang makikinig at susunod at magiging ayon sa salita ng Panginoon yung ating magiging pamumuhay, mas madali yung paraan na tayo ay maituwid. Kaya lang kung medyo karamihan sa atin kasi minsan, o hindi lang siguro minsan, madalas mahirap tayong sumunod, di ba? Natututo tayo sa mahirap na paraan. No? Kung hindi ka matuto sa madaling paraan, tuturuan ka ng Diyos sa mahirap ng paraan. Ay ano ba yung mahirap na paraan? Hindi na yung ganito kinakausap ka. Kailangan ka ng padaanin sa pugon. Yan, pugon ng pagsubok. O kaya sirkumstansya na biglang darating. No? At tuturuan tayo ng Panginoon. At sa ganyang sitwasyon, hahanapin mo ang Panginoon. Wala namang iba. At makikita mo, ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Nagawin mo bilang kanyang alagad, bilang kanyang tagasunod, at gawin mo ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sa paraang yan, lalo mong makikita ang Diyos sa sitwasyon ng iyong buhay. At mababago ka ng dahan-dahan, unti-unti, hanggang maging kawangis ka ng Panginoong Jesus. Ako po ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Emman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit
totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin. Subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan. Parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo. Ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa bawat pagsubok na dumating, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa dilim. May nagmamahal sa'yo na higit pa sa lahat. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim. Ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa kalagayan ng aming bansa. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, ipinagkakatiwala at idinadalangin namin patuloy, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay ay maranasan po namin ang biyaya mong nag-uumapaw. Dalangin namin na
gagabayan mo ang kaisipan ng aming mga kababayan, lalo na po yung mga namumuno sa aming pamahalaan. Kaawaan niyo po ang aming bayan. Dalangin po namin patuloy kang makatagpo ng bawat isa sa kalagayan po namin ngayon. Iba't ibang uri ng problema ang pinagdadaanan. Napakaraming kaguluhan, kasamaan, korupsyon, at iba't ibang mga isyung pampolitika ang pinag-uusapan po ng aming bayan at hirap o kahirapan sa buhay ng mga nakararami naming mga kababayan, Panginoon. Pagtaas ng bilihin, pagtaas ng mga bayarin, at nariyan pa, Panginoon, ang kaguluhan sa aming pamahalaan. Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyo kami nakatingin. Ikaw ang aming nakikita. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may kontrol sa lahat ng bagay, at pwede naming ipagkatiwala sa iyo anuman ang mga problema, pangangailangan na pinagdadaanan namin ngayon sa buhay. Dalangin kong katagpuin mo ang bawat isa na nakikinig ngayon. Sa pangalan ni Jesus, nawa po ang aming mga puso ay patuloy mong hipuin at matutunan naming hanapin ka sa lahat ng oras. Makatagpo ka namin, marinig namin ang iyong pangungusap, makilala ka ng bawat isa sa isang personal na engkwentro sa iyo, Panginoon. Ang iyong salita ay marinig, mabuksan ang kanilang puso at magsimula silang sumampalataya sa iyo, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Alam naming mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Pagpalain mo ang aming mga tagapakinig sa umaga pong ito. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ay dakila sa buhay ng bawat isa. Si Nanay Remy Shi sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, 78. Lord, salamat po sa buhay. Sa ministeryong pinagkatiwala mo sa kanya sa Santiago City, pagpalain mo ito at ang kanyang pamilya. Lalo niyo pong iparanas sa kanya ang kabutihan mo, Panginoon, at provisyon sa kanilang mga kailangan. Pagpalain mo rin ang pamilyang Belen, si Ate Nona, kasama ng buong pamilya, sa mga may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Bigyan niyo po ng kagalingan. Ingatan niyo si Mabel na nasa Macau at si Mary ang nasa Thailand. Si Arnel na nasa Taiwan. Panginoon, ikaw ang Diyos sa buhay ng kanilang mga pamilya at maging sa kapakanan nila, O Diyos. Ikaw ang nag-iingat. Pagpalain mo rin ang Legaspi family, si Marites, kasama ng kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Bigyan niyo ng lakas at kalusugan. Si Kuya Ador, kagalingan. Kay Glenda, kay Mark Joshua at kay Melly. Patuloy mo pong pagpalain ng lakas, Panginoon, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Maraming salamat dahil pwede ka naming pagkatiwalaan sa lahat ng ito. Ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat. Bigyan ng papuri. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na ngalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Philippines. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Emma Aquino. Paalala pong muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalang
sa luklukan